Sino nga ba talaga ang matandang si Yamada? At bakit isa itong sinaunang gabunan? Kung gayon, walang dahilan para tayo ay maglaban-laban. Pasensya na kayo. Wika ni Ingkong Yamada ng pagpapakumbaba sa dalawa. Mga kabagis, umpisaan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Bago ang lahat, hayaan natin na tuklasin ng ating malawak na kaisipan mga kabagis ang full circle ng kwentong ito. Bagamat hindi pa ito kumpleto, ay sasabog na dito ang inyong imahinasyon sa ating mga malalaman. Lumabas na kayo! Wika no ng matanda sa paligid. At doon ay lumabas naman ang iba pang kalalakihan sa paligid mula sa mga puno sa loob ng compound ng kubong kanilang tinuluyan. At doon ay nakita nila Kaela ang iba pang kasama ng matanda na kanilang nararamdaman pa kanina. At yun ay mga mamamayan din na taga doon na ibang lahi na rin ng aswang. Alam naman kasi nila Lucero at Kaelang bagay na yun. Kaso ay pinagkibit-balikat lamang ng tatlo ito. Dahil wala nga naman silang intensyon sa lugar na saktan ang mga lalang dito. Dahil nga sabi nga ni Lucero ay napadaan o makikiraan lang naman sila sa baryo Kamigid. Nagkataon lang na doon talaga sila naabutan ng dilim. Kung ganun Ingkong Yamada, kilala mo nga ang aking ama? Pero ang tanong, kalaban ka ba namin? O kasama ka na rin sa mga naimpluwensyahan ng Irahel o ni Gregorio? Direktang tanong ni Senyor Lucero. Ano? Irahel ba ka mo? Matagal lang ipinagbawal na sambitin ang pangalan na yan Hindi ako kasapi ni Numan. At ang pinapangalagaan ko lang ay ang mamamayan ng Kamigid. Yun lang ang ganap ko ngayon sa buhay. Wika noon ni Ingkong Yamada. Nagkatingin-tinginan noon ng tatlo, si Kael, Lucero at Pepito. Dahil kahit parang di nga naman kaaway ang matanda, ay sa mga sambit nito ng salita ay may alam ito tungkol sa Irahel. Kaya naman sa mga ilang minutong lumipas, malakas ka palang uminom, mambabarang. Kahit ikaw naman, aswang. Usapan noon ni Mang Pipito at nung matanda. Dahil sa mga oras na ito ay kaharap na nila ang Ingkong na nag-iinom. Ngunit di naman umiinom noon si Kael at si Lucero. At humarap lang sila sa inuman noon dahil marami nga silang gustong malaman sa matanda. Kasi bago maganap ang inuman na to, iba ang nararamdaman ko sa babaeng kasama nyo. Parang may esensya siya ng Irahel na nabanggit mo, iho. Wika nung matanda. Mukhang hindi ka nga naman kaaway, tatang. Kaya sasabihin naman namin sa inyo ang totoo. Nasa dalagang yan ang isang hiyas ng Irahel. At kaya kami nadaan dito sa inyong baryo ay para mas mabilis namin na maiuwi sa amin ang babaeng yan upang siya'y maprotektahan mula sa Irahel. Ano? Anong ibig niyong sabihin? Matagal nang patay ang Irahel. Andun pa nga ako nung pinaghiwa-hiwalay yun ng 6 na maestro. Uwi ka naman ng matanda. Kaya naman nagkatinginan ulit ang 4 na magkakasama. At dun na nila sinabi rin sa matanda na matagal ng buhay ang Irahel sa katauhan ni Gregorio Baldombre. Walang iya talaga yung hardinerong Baldombre na yon. Talagang ginawa niya ang kanyang mga plano Tapos ay kinukumpleto na pala ang 6 na hiyas ng kasalanan ng Irahel. Komento nun ng matanda na parang napakaraming alam tungkol sa tinatalakay nilang usapan. At ni hindi nga yun nagugulat sa kanilang mga pinagsasabi na parang alam nito lahat ng mga bagay-bagay na sinasabi ni Kael at Lucero. Anong hiyas ng kasalanan, Ingkong? Bale, siguro ay alam nyo naman ang layunin ng Gregorio na sinasabi nyo, hindi ba? Kung bakit niya kinukolekta ang mga hiyas. Oo, Ingkong. Pangkaraniwang kaalaman lang naman yun, syempre. Oh, ganun pala O di alam nyo na
kung anong mangyayari kung makukumpleto ng Irahel ang mga hiyas ng kasalanan. Nagkatinginan ulit noon ang tatlo. Dahil oo nga naman, wala silang eksaktong alam kung ano ang mangyayari kapag nakuha na ni Gregorio ang 6 na hiyas. Kaya, sa tingin ko ay hindi nyo nga alam. Kung gayon, ipaalam mo sa amin, Ingkong. Tugon naman ni Kael ng maiksi. Ngunit bago magsalita nun ang matanda ay sinabi nitong, Tara, umupo muna tayo doon. Bigyan nyo muna ako ng alak. Pambayad nyo sa pang-aabalan nyo sa akin. Uwi ka nun ng matanda na parang cool dudes lang sa mamamayan ng baryo na kanyang inuutusan. Kaya mapupunta na nga tayo ngayon sa inuman. At dito ay sinabi ng matanda ang, alam nyo, ang 6 na hiyas ng kasalanan na nasa 6 na mahiwagang kagubatan ay may mga karampatang bigat ng kasalanan. Una dito ay ang hiyas ng kasakiman mula sa gubat lawig. Uwi ka ng matanda kasabay ng pagtingin pa niya sa dalagang gabunan kay Camila at pagpapatuloy nito ng, hiyas ng silayona o yung nanggaling sa silay, kasalanan ng pagmamataas, sumisimbolo sa pagiging makasarili, kayabangan at pagturing sa sarili bilang mas mataas kaysa sa iba. Hiyas ng salangsang o sa gubat ng talisay, kasalanan ng pagsuway. Kinakatawan nito ang paglabag sa mga kautusan, batas o moral na prinsipyo. Ano pa ba? O yung hiyas ng Sitio Luna, doon sa Himamaylan, kasalanan ng pagkabulok, sumisimbolo sa kawalan ng pag-asa, kasamaan at pagkasira ng espiritu. At sa hiyas ng Ulahing sa La Carlota, kasalanan ng panlilinlang, tumutukoy sa pandaraya, kasinungalingan at pagtataksil na sumisira sa tiwala ng iba. At yung hiyas ng uban, kasalanan ng karahasan, kinakatawan nito ang pagkagusto ng digmaan, pagkasira at madugong paghihiganti. Yon ang representasyon ng bawat hiyas, dahil ang 6 na hiyas ay sumasalamin sa 6 na mortal na kasalanan na nagtatakda ng buong kapangyarihan ng Irahel, at bawat isa ay mahalaga sa pagbubuo ng kanyang impluwensya at sumpa. Ano? Natamemi kayo, mga senyor? May napansin ba kayo sa mga sarili nyo, sa mga sinabi ko? Parang pabiro lang na tanong ng matanda. Pero kung iisipin mo nga naman, sa 6 na pamilya, ang mga katangian na yon, greed o kasakiman, pagmamataas o panghahamak na rin ng iba, pagsuway, pagkabulok o kawalan ng paniniwala, panlilinlang o pagmamanipula ng ibang tao, at karahasan o pananakit ng ibang tao. Hindi ba nga yun ang gamit ng bawat isa sa pamilya sa kanilang pamumuhay? Napasamid-samid lang naman noon si Senyor Lucero sa narinig niya na ibig sabihin ng matanda. Mukhang tinamaan kasi yung isang ugali ni Senyor Lucero. Dahil kahit naman sa tunay na buhay natin mga kabagis, ang mga katangian na nabanggit, masaklap man na isipin, ay pare-parehas na nating nagamit sa ating mga buhay. Ang mga bagay na yan, lalo na't ang iniikutan nating mundo ay dinudumina ng salapi na sa realidad ng buhay, magpasa hanggang ngayon ay kailangan nating ganapin paminsan-minsan para sa kapakanan ng mga mahal mo sa buhay o ang iyong pamilya, kagaya rin ng 6 na pamilya sa ating kwento. Kumakapit na ba sa anino ng tunay na buhay ang kwentong to sa inyo, mga kabagis? Sige, sa hiyas pa lang yun, kaya't magpatuloy tayo sa kwento. At mabalik nga tayo sa tanong nyo, mga iho. Ngayon ay alam nyo na ang kahulugan ng mga hiyas. Siguro ay matutukoy na ninyo ng madali ang layunin nito
sapagkat ang pagbuo ng mga kasalanan ay nangangahulugan ng mas malaking kasalanan. Hindi ba? At ang 6 na pamilya ang magsasakatuparan noon para sa Irahel, dahil kapag nakumpleto na ang hiyas, ay paghaharian na ng mas madilim na impluwensya ang mundong ating ginagalawan, na ang namumuno ay ang Irahel, o sa katauhan nga ni Gregoryong sinasabi nyo. Kaya dapat ay hindi yan makumpleto ni Gregorio, kundi lagot tayo. Paliwanag ng matanda na sa huli ay tatawa-tawa pa. Ingkong, paano mong nasabing ang magsasakatuparan ay ang 6 din na pamilya? Ha? Senyor? Kailangan pa ba ng katibayan o sagot yan? Di ba nga buhay na ang Irahel? Oho. Oh, yun pala eh. Sino ang dahilan kung bakit nabuhay siya? Di ba nga sa kwento nyo sa akin kanina ay nangyari iyon sa isang pagpupulong ng 6 na pamilya? Sagot naman ng matanda. Kaya naman hindi nun nakaimik si Kael at Lucero, dahil naalala nga ng dalawa yung pagpupulong sa Casagrande, at ang 6 na pamilya nga ang nagbuklod sa 6 na libro, at wala silang ibang maisip na dahilan o sisisihin sa pagkabuo ng libro o pagkabuhay nga ng Irahel, dahil lahat nga na taong nandun sa pagpupulong ay parte ng 6 din na pamilya. Medyo nagigilty pa nga nun si Senyor Lucero sa sinabi ni Ingkong, sapagkat isa nga siya sa naglabas ng 2 libro at nabasa pa nga niya yung liham ng kanyang ama noon. Kaya nga tama ang matanda. Ang 6 na pamilya din ang pinagsimulan ng lahat. Sila rin ang may kasalanan. Ano? Nasagot ko ba ang katanungan nyo? Tanong pa ng matanda pagkatapos nitong magtagay. Mukhang lasing na ata ako. Uwi ka naman noon ni Ginoong Pipito. Sandali, Ingkong. Bago matapos pala ang usapang ito, mukhang hindi mo pa nasasagot ang katanungan ko mula kanina. Ano ba yon? Tugon naman agad nito. Yun ay kung sino ka ba talaga? Bakit naging mag-aaral mo ang aking ama? At bakit ka isang sinaunang gabunan? Sa tanong na yun ni Lucero ay biglang natahimik ang lahat at napaseryoso naman ang matanda nung personal na buhay na niya ang pinag-uusapan. Sabay, sa tingin ko mga senyor ay lasing na ako. Kaya magpahinga na rin tayo. Pagkibit balikat nito sa tanong ni Lucero. Pero Ingkong, habol na pagtatanong pa sana ni Lucero sa pagtayo ng matanda. Pero sa pagtalikod naman ng matanda. Mga senyor, nag-aapura ba kayo sa pag-uwi? Oho, Ingkong, sagot ni Kael. Ganun ba? Kung bibigyan nyo lang ako ng konting oras bukas, ay isisiwalat ko sa inyo ang aking katauhan at ng iba pang nais nyong malaman sa pupuntahan nating lugar. Wika noon ng matanda sabay lakad na nito. Sige, alis na ako. Pero saan tayo pupunta, Ingkong? Tanong na pahabol pa ni Lucero. Nakakalimutan nyo na ata kung nasaan kayo. Nandito kayo sa Cadiz. Saan pa ba tayo pupunta? Kundi sa isang pamilya, sa mga lamak. Huling salita nun ng matanda bago ito mawala sa dilim. Nagkatinginan noon ang dalawa. Sabay tingin nila kay Ginoong Pipito. At doon ay humihilik naman na si Ginoong Pipito na nakadukdok ang muka sa mesa dahil tulog na pala ito sa kalasingan. Napangiwi na lang noon ang magbayaw at napangiti. Sabay nagpahinga na rin lang sila ng gabing iyon. At kinaumagahan nga sa Baryo Camiguid, nang papalabas na sila sa bakuran nung tinuluyan nilang kubo. Dumating naman na noon ang ginang na nagpatuloy sa kanila. Ginang, magandang umaga. Salamat sa pagpapatuloy niyo sa amin. Bati ni Kael. Pero walang imik noon ang ginang na nakayuko
na nag-aapurang dinaanan sila. Masama kasi ang tingin ni Senyor Lucero, lalong-lalo na si Ginoong Pipito. Muntik mo na kaming ipahamak ka. Dapat ibalik mo sa amin yung pera. Komento pa noon ni Ginoong Pipito. Ngunit, Ginoong Pipito, hayaan mo na. Nagkamali lang siya. Sita na lang ni Kael. At nagpatuloy na sila sa paglabas ng bakuran kasama ng kani-kanilang mga kabayo. Ho! Paano? Aalis na ba tayo? Biglang sulpot naman ng matanda na nooy nakasakay na rin sa isang kabayo. Hindi na naimik noon ng dalawang senyor dahil sa pagkabigla. Pero, di pa ba kayo nakapagdesisyon? Tara na! Aya nun ng matanda, sabay pagpapatakbo na ng kanyang kabayo. Kaya walang nagawa nun ang apat, kundi sumunod na lang sa ingkong, papunta sa hasyenda ng mga lamak. At halos sa kalahating oras na kanilang pangangabayo, ay narating na nga nila ang baluarte ng mga lamak. Isang bagay na hindi naman masyadong sang-ayon si Lucero. Dahil alam naman natin kung ano ang meron silang hidwaan ni Senyor Erasmo Lamak. At pagdating nga nila sa malaking trangka na bakal ng mga lamak, "Senyor Erasmo, may mga panauhing dumating," tawag ng isang tagapagsilbi ng mga lamak. "Ha? Sinong mga yan?" "Sa tingin ho namin, isa dito ay si Senyor Lucero Salandig." "Ano? Salandig? Ayaw ko silang makita," sabi ni Senyor Erasmo. Pero senyor, kasama ho rin si Senyor Mikael Dalagit. At yung isa doon ay ang matanda na pangil ng kanluran." "Ano? Ang pangil ng kanluran? Kasama nila?" Gulat na wika ni Erasmo. At nung marinig niya ang katawagan na pangil ng kanluran, ay nag-atubili itong kumilos na parang nininerbyos. At siya na mismo ang sumalubong sa grupo nila Kael. At pagbukas ng trangka ng gate, ay siya na ring pagpasok ng mga kabayo, lulan ang bawat isa sa kanila, habang angkas nga ni Senyor Lucero si Camila. Senyor Erasmo!" Wika nun ng matanda, kasabay ng paglapit ni Senyor Erasmo dito. "Buenos dias, Ingkong Yamada," bati ni Erasmo na para bang iginagalang ang matanda. Tapos ay, "Anong ginagawa ng isang maalamat na pangil ng kanluran dito sa asyenda?" Nang marinig ni Lucero ang sinabi ni Senyor Erasmo na pangil ng kanluran, ay nanlaki din ang mga mata nito sa gulat, dahil hindi niya akalain na yun pala ang matandang yon. Kung hindi nyo kasi na itatanong mga kabagis na ang katawagan na pangil ng kanluran ay ngalan ng tao na siya raw tumalo noon sa 6 na maestro. Naaalala nyo yung sinabi ni Senyor Lucero noon na ancestor nila ang tumalo sa 6 na maestro? Yun, parang doon yung ideya. Pero sabi-sabi lang naman yun. Wala pang nakapagpatunay na ang pangil ng kanluran nga ang tumalo sa 6 na maestro. At sa pagpapatuloy naman ni Erasmo sa pagsasalita, "Kasama nyo pa yung dalawang senyor, si Senyor Mikael Dalagit at Senyor Lucero Salandig." Tuloy-tuloy na pagsasalita nun ni Erasmo na masama pa ang tingin sa dalawa. Senyor, baka hindi mo rin ako nakikilala. Pinsan din ako ni Don Alejandro del Piero." Singit naman napapansin ni Ginoong Pipito. Ngunit di naman siya pinansin ni Erasmo. Ba't di mo sila lapitan, Senyor Erasmo?" Suwestyon naman ng matanda kay Erasmo para kay Kael at Lucero. "Ayoko sa mga taong yan. Masama pa rin ang loob ko sa kanila," sagot ni Erasmo. At sino naman ang nagsabing gusto naming makita
Yang pangit na pagmumukha mo, Senyor Erasmo. Napilitan lang kami para sa iyong kaalaman dahil sa kahilingan ng ingkong. Uwi ka naman ni Lucero na pabara agad. Ano? Huwag mo akong babastusin dito sa teritoryo ko, Senyor Lucero! Huwag mong sabihin sinaunang gabunan ka. Hindi kami natatakot sa'yo. Pagkakainitan na naman ng dalawa. Ba't di mo subukan kung talagang kaya mo? O baka naman gusto mong malumpok ka ulit sa mga kamay ko? Tugon ni Lucero. Mukhang magkakagulo na nga. Pero, Senyor Erasmo, nakakalimutan mo ata na isa rin akong sinaunang gabunan. Ngayon, kung gusto mong gulo ang maging batian natin dito, ay ako ang harapin mo. Singit ng matanda na pagbili na ng gulo. Mukhang ipinagtatanggol naman niya si Nakael. Parang natapalan no ng bunganga ni Erasmo sa sinabi ng matanda. Patawad, Ingkong Yamada. Ano ho bang kailangan nyo? Bakit ho kayo naparito? Tanong na lang ni Erasmo. Nahalata mong ninenervyos habang kaharap ang matanda. Madali naman palang kausap si Senyor. Senyor Erasmo, nasa ng mesa ng kanluran ang mapang inukit ng 6 na maestro. Dito tayo. Tugon naman agad ni Senyor Erasmo na nag-aapura pa. Tara na! Aya na rin ng matanda sa 4. Sabay sunod nito kay Senyor Erasmo. At sa mga ilang sandali nga ay napunta ang 4 sa isang silong sa loob ng mansyon nila Senyor Erasmo o isang underground, mga kabagis. Inilawan lang noon ni Senyor Erasmo ang kanilang daanan. Hawak ang isang sulo na pinapagana ng apoy. Hanggang sa narating na nila ang isang silid ng underground na yon. At dito nakita nila Lucero, Kael, Pepito at Camila ang isang malapad nga na mesa na nakalagay sa gitna ng silid. Mabuti. Nandito pa ito. Senyor Lucero, Senyor Micael, ngayon ay masasagot na ng personal ang mga katanungan nyo sa akin. Pagkatapos sambitin nyo ng matanda, walang ano-ano, ay nagpalit ito ng anyo bilang isang sinaunang gabunan at sa ilang sandali lamang ay nagsilbing ilaw na nila ang pagniningning ng kulay asul na baga na ukit sa katawan ng matanda. Pagkatapos nun ay hinawakan niya ang mesa na napapalibutan nilang lahat at sa pagkakahawak niya dito ay nagningning ang ukit ng mga mesa ng kulay asul na baga din na parang sa katawan ng matanda at wika nito ng, "Kaya ko nagagawa ito dahil anak ako ng isang antingero at ng isang sinaunang gabunan." Ano? Wika ni Kael kasabay ng pagkakaisip nito sa kanyang anak. Kasi ganun din si Ismael na anak nila ni Isla. Hindi ba? Alright, yun mga kabagis ko. Woo! Ang galing nun. Napapaisip tuloy ako. So binubuksan na natin ang mga bagay-bagay dito. Kaya abangan ang mga susunod na kabanata. Pangil ng kanluran pala ha. So, mag-shoutout tayo mga kabagis ko. Shoutout po kay Alden Recto Diondo from Zamboanga City. Shoutout din po sa Claridad family, Humawid family, at Quebel family. Quebel o Quebel family. Mahirap banggitin Social yung apelido. I-correct nyo na lang ako mga kabagis kung mali yung pagkakabasa ko. Shoutout din po kay Robilin de la Cruz. Shoutout po kay IZ Melissa from Saudi. Shoutout po kay Alfredo Di Mapilit from Sharjah, UAE. Shoutout din po kay Mylene Duran. Shoutout din po kay Johnny Albiar from Negros, Barangay Lopez, Sagaynon. Yun.
Yun lang mga kabagis ko. Salamat sa suportang tunay.